Thank you for flying Philippine Airlines. Lalayo para lumapit sa pangarap. Mas pipiliing lumabas sa comfort zone para malaman kung hanggang saan ang kakayahan. Magandang umaga! This is Ikay and welcome to my digital diary. Matapos nga ang 3 buwan na pagsasanay sa Pilipinas, ay heto na ako at nakaupo sa eroplano habang pinagmamasdan ang napakaputi at napakagandang ulap na parang mga bulak na kay sarap hawakan. Aba, at napakatalinhaga naman ng babaitang ito. Wow! Pero walang halong biro, hindi rin talaga natin mapipredict kung ano yung plano ng Panginoon para sa atin, no? Kahit ako, never in my life na ma-imagine ko na magiging OFW pala ako dito sa bansang Japan. Basta ang pangarap ko lang noon is makagraduate ng college, makapagtrabaho at makapag-support sa pamilya ko. Pero hindi lang pala yun, mas bigger pa pala yung plano ni Lord para sa akin. Habang nagbabrowse ako sa social media, ang daming naglalabasan sa newsfeed ko ng mga content creator na OFW. Sabi ko, ang galing! At the age of 20s nila, natutunan na nila na lumabas sa comfort zone nila. Natutunan na nilang makipagsapalaran wherein sarili lang nila yung kakampi nila. Natutunan na nilang ngumiti sa kabila ng pagod at hirap na nararanasan nila. Natutunan na nilang maging masaya sa kabila ng kalungkutan dahil sa edad na iyon, napalayo na sila sa pamilya nila at marami silang sacrifices na hindi naman sila obligado. Pero dahil gusto nila na makaangat sa buhay at makatulong sa mga magulang nila, ay mas pinili nilang umalis at lumayo para mas mabilis nilang matupad yung pangarap nila na yun. Handa silang isakripisyo yung sarili nilang kasiyahan at kalayaan para lang matupad yung pangarap nila para sa kasiyahan ng pamilya nila. At para sa akin, ayun yung masasabi mo na genuine love, wherein uunahin mo ang kapakanan ng iba bago ang sarili mo. Sa kabilang banda, ayan na pala yung times na pababa na kami sa Fukuoka Airport. Sa pagkakataon na yan, halo-halo nga yung emotions namin. Na-excite, kinakabahan, pero masaya. Hindi namin alam kung ano yung magiging future ng pakikipagsapalaran namin dito sa Japan during that time. But since nandito na kami, wala na kaming choice kundi ang i-push yan. No turning back, no looking back. At bawal nang mag-back out. Dumating kami sa Japan is winter season, kaya tuwang-tuwa kami dyan. Walang aircon sa loob ng airport, pero pagdating sa labas ng airport, sinalubong kami ng napakalamig na snow. Gustong-gusto na nga pumasok ng mga kasama ko dyan sa loob ng sasakyan. Pero di pa kami makapasok kasi nga inaayos pa yung bagay sa loob. At nakikita niyo yung mga mukha na yan na nasa loob ng sasakyan. Ayan yung mga mukha ng mga kabataan na mataas ang pangarap para sa pamilya nila. Walang edad at panahon na sasayangin para sa kinabukasan nila at para sa kinabukasan ng pamilya nila. Makalipas nga ang ilang oras na biyahe, ay nakarating na kami sa bahay na tutuluyan namin. Ito yung unang araw ng pagsasalo-salo namin dito sa Japan para kumain ng hapunan. Grabe, sobrang lamig talaga kapag winter season kayo pumunta dito sa Japan. Kaya I suggest na magdala kayo ng pambahay na tsinelas at maraming medyas kapag matatapat na ganong season kayo pupunta dito sa Japan. Ayan yung kwarto kung saan pansamantala kaming tumira sa loob ng 1 buwan. Napakalinis, napakaganda, napakasimple, at napaka-komportable. Sa 1 buwan na pag-i-stay dito, wala kang gagawin kundi ang mag-aral ng Nihongo. Ang mga magiging guro mo ay mga Nihonjo na rin or Japanese. Doon na masusubukan yung Nihongo na meron ka at baon mo na natutunan mo sa loob ng 3 buwan na training sa Pilipinas. Kung magtatanong kayo kung may bayad ba? Wala po. At ang katunayan niyan ay may matatanggap ka pang allowance habang nag-aaral ka dito sa Japan sa loob ng 1 buwan. At yun ay sagot ng employer na nag-select sa'yo. Sa pagkakataon na yan ay hinanda ko na nga rin yung higaan ko. Dahil kinabukasan ng mga oras na yan
ay meron na kaming pasok for orientation. Ano yung mga do's and don'ts na dapat naming tandaan habang nag-i-stay dito sa Japan. Inabot nga kami ng halos ilang oras sa pag-aayos ng higaan namin at pag-aayos ng mga bagahe namin. After nun ay nag-half bath na nga ang lahat at nagpahinga na para mayroong lakas kinabukasan para sa unang araw at unang gising na nandito na sa Japan. Yun lang muna sa ngayon, Mina. Mata ne!